Imahe na lang ang isang maliit na baryo sa Pampanga na biglang natahimik. Hindi pangkaraniwang katahimikan, kundi isang katahimikan na nagpapataas ng balahibo mo. Isipin na lang nang sa isang araw, 79 na biyuda ang biglang namatay ng walang ingay, walang sugat, walang bakas. Para bang ang kanilang mga buhay ay inagaw ng isang bagay na hindi nakikita. At isipin na lang nang dumating ang gabi, natagpuan silang nahukay mula sa loob. Ang lupa ay bumukas na parang may lumabas, hindi pumasok. Ano ba talaga ang nangyari sa baryo ng Maligaya? Ano ang kayang pumatay ng 12 ng tao, nang sabay-sabay nang hindi man lang sila hinahawakan? At ano ang sapat na lakas para mawala ang lahat ng bangkay matapos ilibing? Nagpanik ang mga residente, nalito ang pulisya, walang lason, walang karahasan, walang palatandaan ng tao sa likod ng pangyayari. Ngunit sa likod ng katahimikan na iyon, may bulong. Isang bulong na nagsasabing hindi ito ordinaryong kamatayan. Na may matandang kapangyarihan na bumangon. Isang bagay na hindi dapat hawakan ng tao. Ano man ang nangyari sa Maligaya ay hindi nagmula sa mundong kilala natin. Ang tanong ay, anong kapangyarihan ang kayang kumuha ng 79 na buhay sa isang araw at bakit sila ang pinili? Bago tayo magsimula, huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe button at panoorin ang video hanggang matapos. Dahil sa bawat segundo ng video na ito, mayroong maraming mahahalagang aral na maaari nating matutunan ng magkasama. Huwag ding mag-atubiling magsulat ng panalangin sa comment section. Noong umagang iyon, ang baryo Maligaya sa Pampanga ay dapat na puno ng huni ng manok, tawanan ng mga bata, at amoy ng kahoy na sinusunog. Ngunit, iba ang araw na iyon. Ang hangin ay mabigat, parang hindi sumikat ang araw, na parang pati kalikasan ay humihinga ng mabigat. Nagsimulang lumabas ang mga residente mula sa kanilang mga bahay na may pagod na mukha at nag-aalalang tingin. At ang ilan sa kanila ay biglang tumigil nang mapansin ang isang kakaiba. Napakatahimik ng baryo. Walang tawanan ng mga biyuda na karaniwang nagtitipon sa terasa habang nagkukwentuhan. Walang tunog ng kanilang mga walis na naglilinis ng bakuran. Maging ang tunog ng mga pintong kahoy ng mga lumang bahay ay hindi naririnig. Ang baryo Maligaya ay tila nawala ng pulso. Lahat ay nagsimula sa bahay ni Aling Nena. Isang matandang biyuda na kilala sa kanyang kabaitan. Ang kanyang anak na galing sa syudad ay tumawag-tawag sa kanyang ina. Ngunit walang sumasagot. Binuksan niya ang pinto at doon niya nakita ang kanyang ina na nakahiga sa kama. Malamig na ang katawan nito, ngunit walang sugat, walang dugo, walang palatandaan ng paglaban. Ang kanyang mukha ay tahimik na parang natutulog, ngunit hindi ito humihinga. Ang sigaw ng anak ay bumabasag sa katahimikan ng baryo. Nagdagsaan ang mga residente. Akala nila ay atake sa puso si Aling Nena. Ngunit nang pumunta sila sa bahay ng isa pang biyuda upang humingi ng tulong sa pagligo ng bangkay, nakita nila ang parehong bagay. Namatay din ang pangalawang biyuda. At ang pangatlo at ang pang-apat. Sa loob ng 1 oras, napagtanto ng mga residente na walang isang biyuda sa baryo ang lumabas ng bahay noong umagang iyon. Nagsimulang gumapang ang takot. Isa-isang binuksan ang mga bahay, isa-isang natagpuan ang mga biyuda na walang buhay. At lahat ay nasa parehong kondisyon na parang natutulog, walang sugat, walang bakas ng pagpatay. Sa loob ng panahong tila isang walang katapusang bangungot, natuklasan ng mga residente ang mapait na katotohanan. 79 na biyuda sa baryo Maligaya ang namatay sa parehong araw ng walang ingay, walang kaguluhan, walang palatandaan ng karahasan. Tanging mga matigas na katawan na tila sumuko sa isang bagay na hindi nakikita. Paano nangyari na 79 na matatanda ang namatay ng sabay-sabay ng walang isang saksi? Sumpa ba ito? Nakakamatay na salot ba ito? O may gumagalaw ba sa gabi na walang nakakaalam? Isang pari sa baryo ang mahinang nagsabi, hindi ito natural na kamatayan, may supernatural na pakikisangkot. Ngunit ang pulisya na dumating ay nagsabi ng kabaligtaran, bagamat halata ang takot sa kanilang mga mukha. Walang lason sa pagkain, walang palatandaan ng pagkasunog, walang ebidensya ng nakalalasong gas, wala. Sinuri ng mga doktor ng health center ang mga bangkay at sumuko. Walang impeksyon, walang internal na sugat, normal ang lahat ng organ ng katawan, ang puso ay tila huminto na lang ng sabay-sabay. Ang ilang doktor ay nagsabi pa nga, para bang sabay-sabay na inalis ng isang tao ang kanilang buhay, ngunit sino?
Paano? Sa pamamagitan ng ano? Ang mga tanong ay nakabitin sa hangin na parang makapal na ulap na hindi kayang hipan ng hangin. Ang Baryo Maligaya ay naging isang dagat ng luha at takot. At sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng baryo, lahat ng residente ay nanalangin ng may nanginginig na tinig. Humihingi ng awa na ang kakilakilabot na ito ay hindi simula ng isang bagay na mas madilim. Ngunit hindi pa nila alam na ang trahedya na ito ay simula pa lamang. Na hindi ito isang random na pangyayari. Na may isang taong nagnanais ng kamatayan ng 79 na biyuda na iyon at ginawa ito sa paraang hindi kailanman naisip ng tao. Ano ang pumatay sa kanila at bakit mga biyuda lamang? Ang tanong na iyon ay gugulo sa buong baryo sa loob ng maraming araw. Kinabukasan, ang Baryo Maligaya ay parang isang gyera ng walang bala. Hindi natulog ang mga residente. Nagtipon sila sa takot. Nagpatay ng mga siga sa harap ng bahay, binabantayan ang bawat isa. Lahat ay takot matulog. Lahat ay takot maging susunod na biktima, kahit na walang ibang pattern maliban sa katotohanan na ang mga biyuda lamang ang namatay. Ang mga pulis na dumating mula sa syudad ng Pampanga ay nagdala ng mga forensic technician. Akala nila ay maipaliliwanag ang kasong ito sa pamamagitan ng agham. Ngunit habang mas sinisiyasat nila, mas napagtanto nila na ang pangyayaring ito ay malayo sa pag-unawa ng tao. Normal ang presyon ng dugo ng mga biktima. Walang pagkain na kontaminado. Walang mapanganib na sangkap. Walang palatandaan ng trauma sa katawan. Para bang sabay-sabay na huminto ang lahat ng puso. Paano nangyari na 79 na biyuda ang sabay-sabay na huminto sa isang gabi? May partikular bang tunog na pumatay sa kanila? May partikular bang ritual na kumuha ng kanilang buhay nang hindi hinahawakan ang katawan? Isang batang pulis ang bumulong na ito ay pagpatay. Ito ay isang walang katuturang pagpatay. Ngunit ang mas nakakatindig balahibo ay ang kondisyon ng mga bahay ng mga biyuda. Walang sirang bintana, walang sapilitang binuksan na pinto, walang bakas ng paa, walang bakas ng sinuman sa lupa. Maging ang mga kumot sa kanilang kama ay hindi gusot. Hindi sila lumaban. Hindi sila natakot. Parang sumuko lang sila. Bakit walang isang biktima ang nagpakita ng paglaban? Hindi ba nila napagtanto na dumarating ang kamatayan o kilala na nila ang gumawa? Sinubukan ng pulisya na maghanap ng mga pahiwatig. Sinuri nila ang lahat ng bahay, bawat sulok, bawat piraso ng tela. Ngunit, isang bagay ang malinaw. Walang pisikal na pagpatay. Ang ilang residente ay nagsimula pang maghaka-haka na ang kamatayang ito ay hindi ginawa ng tao. Ito ay hatid ng kulam, sabi ng isang matandang lalaki. Tanging itim na mahika ang kayang pumatay ng ganito karami ng walang bakas. Ngunit hindi maisasama ng pulisya ang itim na mahika sa kanilang ulat. Sa isang emergency meeting, sinabi ng hepe ng pulisya, ano man ito, kailangan nating mahanap ang sanhi nito bago pa magkaroon ng susunod na pagkamatay. Ngunit paano hahanapin ang isang mamamatay tao na walang iniiwang bakas? Paano mahuhuli ang gumawa kung hindi nito hinawakan ang biktima? Samantala, ang takot ay bumabalot sa buong baryo. Nagsimulang matakot ang mga asawa sa kanilang sariling mga asawa. Umiiyak ang mga bata bawat gabi. Nagbabantay ang mga kabataan ng baryo na may kawayan at sulo. Ngunit paano lalabanan ang isang kaaway na hindi nakikita? Pinulong ng pulisya ang pamilya ng mga biktima isa-isa. Lahat sila ay nakinig sa magkakatulad na kwento. Ang mga biyuda ay malusog, masayahin, nagbibiro. Kinagabihan bago ang pangyayari, walang palatandaan ng masamang pangitain, walang bangungot, walang misteryosong bisita. Ang pinaka nakakagulat, lahat ng biyuda ay namatay sa pagitan ng -4:00 at -4:25 ng madaling araw. Sa loob ng 15 minuto, 79 na tao ang namatay habang natutulog ng walang sigaw. Paano nangyari ang mass murder na walang isang residente ang nagising? Tinanong ng hepe ng pulisya ang mga residente, may kakaiba ba bago nangyari ang pagkamatay? Sumagot ang isang kabataang lalaki na nanginginig ang boses. Sir, gabi bago ang insidente, nakita kong kulay dugo ang buwan at biglang huminto ang hangin. Dagdag ng ibang residente, narinig ko ang isang mahinang tunog na parang may nagrorosaryo mula sa dulo ng kagubatan.
Ngunit sino ang nagrorosaryo na iyon at bakit ang rosaryo na iyon ay nagpapataas ng balahibo ng buong baryo ng walang dahilan? Sinubukan ng pulisya na pakalmahin ang mga residente, ngunit lalo lang kumalat ang takot. Marami ang nagsimulang maniwala na ang pagkamatay ng 79 na biyuda na ito ay bahagi ng isang malaking ritual o sumpa na sadyang ipinadala ng isang tao, na lalo pang nagpapakilabot. Walang isang medikal na eksperto ang kayang ipaliwanag ang fenomeno na ito. Ang sabay-sabay na pagtigil ng puso ay hindi maipaliwanag ng walang interbensyon. Isang bagay na hindi nakikita. May gumamit ba ng itim na mahika? Mayroon bang makapangyarihang mangkukulam na naghihiganti? O mayroon bang tao na gumawa nito na may kakayahang lampas sa normal na pag-iisip? Habang lalong nagpapanik ang mga residente, lalong nalilito ang pulisya, at lalong natahimik ang baryo. Isang bagay ang malinaw, may nagtatago sa likod ng pagkamatay ng mga biyuda. Isang bagay na hindi nakikita, isang bagay na mas madilim kaysa sa simpleng pagpatay. At hindi alam ng mga residente na ang trahedya na ito ay simula pa lamang at may isang bagay mula sa kagubatan ang nagmamasid sa kanila. Ang langit ng maligaya noong umagang iyon ay kulay abo na parang isang higanting sapot na nakasabit sa itaas ng baryo. Walang sikat ng araw, walang huni ng ibon, tanging ang malamig at mahinang simoy ng hangin. Na parang ang baryo ay nagdadalamhati, hindi lamang dahil sa pagkamatay, kundi dahil sa isang bagay na mas malaki ang papalapit. Parang isang higanting anino na hindi pa nakikita ang hugis sa patag na lupa ng baryo, 79 na libingan ang hinukay na magkakasunod. Ang mga hukay na iyon ay napakalalim, madilim, at tahimik na parang bunganga ng lupa na handang lumamon ng madilim na kwento. Nagtrabaho ang mga tagahukay ng walang imik. Karaniwan silang nagbibiro habang nagtatrabaho, ngunit ngayon ay hindi. Walang tawanan, walang maliliit na awitin, walang bulong, maging ang tunog ng pala ay parang pumupukpok sa isang kabaong ng pag-asa. Isa-isang inangat ang mga bangkay ng mga biyuda gamit ang puting tela. Umiiyak ang kanilang mga anak at kapatid ng walang tunog, na parang pati ang tunog ay natatakot lumabas. Tinakpan ng mga ina ang kanilang mga bibig gamit ang tela, nanginginig ang kanilang mga kamay. Samantala, nakatayo ang pulisya sa gilid ng patag na lupa, nagmamasid ng may nalilito at takot na hindi maitago. Ang mass death ng 79 na biyuda ay hindi ordinaryong kaso ng krimen, ngunit paano ipapaliwanag sa komunidad na ang pulisya mismo ay hindi alam kung ano ang nangyari. Si Kapitan Andres ay nakatayo sa harap ng isang pansamantalang plataporma ng kawayan. Ang kanyang boses ay nanginginig, mga kapatid, hindi natin alam ang sanhi ng kanilang pagkamatay. Maaari lamang tayong manalangin para sa kapayapaan ng kanilang mga kaluluwa. Ngunit sa loob ng puso ng maraming residente, nagtatanong sila, totoo bang sila ay payapa? Paano kung ang kanilang mga kaluluwa ay nababalisa dahil sa kanilang hindi natural na pagkamatay? At bakit sila namatay ng sabay-sabay sa parehong oras? Dalawang babae ang bumulong na ito ay hatid ng kulam. Bakit walang marka sa kanilang katawan? Bakit ang lahat ng kanilang mukha ay parang umiti ng bahagya? Sino ang nagpatulog sa kanila ng ganoon? Ang tanong na iyon ay nagpatindig ng balahibo ng mga residente. Nang simulan ng ibaba ang mga bangkay sa mga libingan, biglang huminto ang hangin. Ang hangin ay tila humihinga ng mabigat at ang buong baryo ay natahimik din huminto sa pag-iyak ang mga bata. Huminto sa pagtahol ang mga aso sa baryo. Maging ang mga dahon ay hindi gumagalaw. Isang matandang lalaki ang mahinang bumulong. Masamang pangitain ito. Ayaw ng mga kaluluwa na ilagay sa lupa. Ang pahayag na iyon ay nagpatunaw ng laway ng isang batang pulis. Hindi siya kailanman naniwala sa mistikong mundo. Ngunit ang nakita niya ngayon ay hindi maipaliwanag ng anumang agham. Matapos ang libing, matagal na nanalangin ang mga residente. Tinitigan nila ang 79 na bunto ng lupa nang may hindi masabi na takot. Hindi lamang takot na mawala, kundi takot na may isang bagay na mas nakakatakot ang naghihintay na lumabas. Nang magsimulang umuwi ang lahat, nanatili ang 2 kabataang tagabantay ng sementeryo. Pinagmamasdan nila ang mga bunto ng lupa nang may nag-aalalang tingin. Sabi ng isa sa kanila, nararamdaman mo ba iyon? Nararamdaman mo ang ano? Ang lupa ay tila gumagalaw. Umiling ang isa pang kabataang lalaki. Ah, natatakot ka lang.
Ngunit nang suriin nila ng mas malapitan, ang lupa sa ilang libingan ay tila mas maluwag. Na parang may isang bagay sa ilalim doon na hindi tahimik. Ngunit hindi sila naglakas loob na maghukay muli. Walang naglakas loob. Nang gabing iyon, natulog ang mga residente na nakakandado ang mga pinto. Nagkabit ng mga ilaw sa bakuran. Natulog ang mga bata sa silid ng kanilang mga magulang. Lahat ay takot na mailalabas mula sa kadiliman. Ngunit kahit sa pagtulog, maraming residente ang nangangarap ng parehong bagay. Ang mga biyuda ay nakatayo sa gilid ng kagubatan, nakatingin sa baryo na may walang laman na mga mata. Panaginip lamang ba iyon o isang palatandaan o tawag? Ngunit hindi pa alam ng mga residente na ang panaginip na iyon ay isang babala. Babala ng isang bagay na mas madilim. Isang bagay na magpapagulo sa baryo maligaya hanggang sa kaibuturan nito. Kinabukasan nang magsimulang mamula ang langit, naramdaman ng dalawang tagabantay ng sementeryo na naunang dumating ang isang bagay na mali. Ang amoy ng lupa na karaniwang sariwa ay halo na ngayon ng kakaibang amoy ng dampness, amoy na parang biglang hinukay ang lupa. Naglakad sila patungo sa sementeryo at agad silang nanigas. Ang mga bunto ng libingan ay magulo. Hindi isa, hindi dalawa, kundi lahat ng 79 na libingan ay tila muling hinukay. Ngunit hindi mula sa labas, kundi mula sa loob. Ang lupa sa bawat libingan ay itinapon palabas na parang may isang bagay mula sa ilalim ang nagtutulak, naghihiwa at sumisira papunta sa itaas. Ang mga hukay na iyon ay hindi mukhang gawa ng pala o kamay ng tao. Hindi maayos ang hugis nito. Ang lupa ay kinakaskas na parang maraming kamay ang gumagalaw ng sabay-sabay. Sumigaw ang tagabantay ng sementeryo hanggang sa pumiyok ang kanyang boses. Nagtakbuhan ang mga residente. Ngunit nang dumating sila, isa-isa silang nawalan ng malay. Ang tanawin ay napakakilabot upang maintindihan. 79 na libingan ang bukas, 79 na hukay ang nakanganga at walang isang bangkay sa loob. Lahat ay nawala, naglaho ng walang bakas. Walang natitirang sapot. Walang buto, walang fingerprint, walang malinaw na bakas ng pagkaladkad. Tanging lupa na nagkalat na parang may bumangon at lumabas mula sa lupa. Dumating si Kapitan Andres, hawak ang kanyang dibdib. Diyos ko, sino ang gumawa nito? Sinong tao ang may lakas na maghukay ng 79 na libingan sa isang gabi? Hindi nagtagal ay dumating ang pulisya, sinuri nila ang lugar, sinubukan nilang maghanap ng bakas ng paa, fingerprint, anumang gamit na panghukay, ngunit wala. Tanging magulong lupa at malamig na hangin na nanunuot. Isang senior na pulis ang tumingin sa abot tanaw, sa madilim na kagubatan na mukhang isang higanting bunganga. Mahina ang boses na sinabi niya, hindi ito gawa ng tao. Nagsimulang umiyak ang mga residente, sumigaw ang mga bata, naghysterikal ang mga ina, lahat ay nakaramdam ng pagbabanta. Kung ang mga bangkay ay maaaring mawala ng walang bakas, ano ang hindi kayang gawin ng bagay na iyon? Isang mangkukulam sa baryo ang ipinatawag upang tingnan ang lokasyon. Nang lapitan niya ang isa sa mga libingan, bigla siyang huminto. Nanginginig ang kanyang mga kamay, nanlaki ang kanyang mga mata, at umatras siya ng ilang hakbang habang sinasabi, mayroong malaking kapangyarihan. Kapangyarihan na hindi nagmula sa mundong ito. Ang mga namatay na kaluluwa ay hindi pumunta sa kanilang mundo. Ibinabalik sila ng isang tao. Tinanong, sino? Tinitigan ng mangkukulam ang lupa na may maputlang mukha. May isang taong pumipigil sa kanila, isang taong tumatawag sa kanila, isang taong may galit. Ang pahayag na iyon ay nagdulot ng gulo sa baryo Maligaya. Sino ang posibleng may galit sa 79 na biyuda na iyon? At para saan kinuha ang kanilang mga bangkay? Bakit ang kanilang mga libingan ay tila hinukay mula sa loob ng mga kamay na hindi nakikita? Talaga bang patay ang mga biyuda o ginagamit sila para sa isang bagay na mas madilim? Habang patuloy na naghahanap ng mga pahiwatig ang pulisya, isang batang investigador na mula pa noon ay nakaramdam ng kakaibang enerhiya sa baryo, ay biglang nakaramdam ng pananakit ng ulo. Sa isang iglap, dumilim ang kanyang paningin at sa gitna ng kadiliman na iyon, nakita niya ang isang sirang bahay. Isang matandang binata ang nakatayo sa loob nito. Sa paligid niya, dose-dosenang anino ng mga babae na walang mukha ang dahan-dahang gumagalaw. Tinitigan ng binata ang investigador at sinabi, hindi sila patay. Bumalik lang sila sa tumawag. Nagising ang investigador na humihinga ng malalim.
Napakatotoo ng panaginip na iyon, napakaspesipiko, napakadirektang. Sino ang lalaki sa panaginip na iyon, bakit niya naramdaman na tinawag siya, at panaginip ba iyon o babala? Nang simulan ng mapagtanto ng investigador ang nakita niya, tumindig ang kanyang balahibo. Isang tao ang tumawag sa 79 na biyuda na iyon pabalik, isang taong may galit. Isang taong buhay pa at nagsisimula pa lang ang paghahanap. Mula nang matagpuan ang mga libingan na magulo, ang baryo Maligaya ay naging baryo ng walang ilaw. Hindi dahil sa nawalan ng kuryente, kundi dahil ang lahat ng residente ay tila nawala ng pangalawang buhay. Ang mga bahay na karaniwang bukas ay nakasarado na ngayon ng mahigpit. Walang tunog ng radyo, walang tunog ng mga batang naglalaro, walang dumadaang nagtitinda. Lahat ay parang nawala ng pakiramdam. Sa gabi, ang bawat pamilya ay nagsisindi ng ilaw at nananatili sa sala. Magkahawak kamay na parang takot. Kung biglang may nawala sa labas, mas malamig ang hangin kaysa karaniwan. Nagdadala ang hangin ng kakaibang bulong mula sa direksyon ng kagubatan na parang isang mahabang tunog na umaalulong ng walang hugis. Maraming residente ang nagsabing nakarinig sila ng mga yapak ng babae na dumadaan sa harap ng kanilang bahay sa hating gabi. Mga mabagal na hakbang na regular na parang may naglalakad ng walang direksyon. Ngunit nang buksan nila ang pinto, walang sinuman sa labas. Tanging tuyong lupa at mga bakas na naglaho na lang. Ano ang naglalakad sa gabi? Tao ba iyon o ang mga kaluluwa ng mga biyuda na nawala sa libingan? Walang sagot. Tanging takot na lalong kumapal. Sinubukan ni punong barangay Andres na pakalmahin ang baryo sa pamamagitan ng pagtawag sa mga relihiyosong pinuno at mga pinuno ng komunidad. Nagbasa sila ng mga dasal, nagdaos ng maliit na kenduri, nagsunog ng insenso sa 4 na sulok ng baryo. Ngunit kahit na umalingaw ang mga dasal, hindi nawala ang takot, bagkus ay lalong gumapang papasok sa mga buto ng mga residente. Dahil kinabukasan ay lumabas ang bagong ulat. Isang nasa edad na lalaki ang nagsabing nakita niya ang isang babaeng nakatayo sa likod ng puno ng mangga malapit sa kanyang bahay. Mahaba ang kanyang buhok na itim, ang kanyang katawan ay nakasuot ng puting kumot na umiindayog, ngunit walang laman ang kanyang mukha. Walang mata, walang bibig, tanging madilim na butas. Nang sumigaw ang lalaki, agad na nawala ang figura. Nagsimulang magtanong ang mga tao, kinuha ba ang 79 na bangkay upang gawing hukbo ng mga kaluluwa o ang kanilang mga kaluluwa ay nakulong sa pagitan ng mundo at kamatayan? Walang anumang pahiwatig na makapagpapatahimik sa kanila. Ang pulisya ay hindi rin nalilito. Sinubukan nilang magbigay ng seguridad. Ngunit paano magbibigay ng seguridad sa mga residente kung ang pulisya mismo ay hindi alam kung ano ang banta? Isang pulis ang nagsabi hindi ito ordinaryong kriminal. Parang may isang taong kumokontrol ng isang bagay mula sa malayo. Ang pahayag na iyon ay nagpatahimik sa lahat dahil ang salitang kumokontrol ay parang itim na mahika at sa Maligaya, ang itim na mahika ay hindi mito. Maraming residente ang nakakaalam tungkol sa pagkakaroon ng mga matatandang mangkukulam na naninirahan sa gilid ng kagubatan na gumagawa ng mga ritual na ipinasa sa henerasyon. Ngunit sino ang sapat na malakas upang mawala ang 79 na bangkay? Sino ang pumapatay ng hindi hinahawakan? At para saan? Sa ika-4 na gabi matapos mabuksan ang mga libingan, muling nayanig ang baryo ng bagong pangyayari. Isang kabataang lalaki na nagbabantay sa Balaidesa ay biglang sumigaw ng ihaliya. Nang dumating ang mga residente, nakita nila ang kabataang lalaki na nakaupo sa lupa, nakatingin ng malalim na may malawak na mata na hindi kumukurap. Parang nawalan siya ng kaluluwa. Nang makapagsalita na siya, isang pangungusap lang ang kanyang sinabi. Nakita ko silang naglalakad patungo sa bahay ng isang tao. Kaninong bahay? Tanong ng mga residente. Ang kabataang lalaki ay lumunok ng laway. Nanginginig ang kanyang katawan. Sa bahay ng matandang binata. Agad na nanlaki ang mga mata ng mga residente. Ang matandang binata ay isang taong nabuhay ng mag-isa, mahirap, halos hindi nakikipag-usap sa sinuman. Ngunit kilala rin siya bilang lalaki na madalas pinagtatawanan ng mga biyuda sa baryo. Naglakad ba ang mga biyuda upang maghiganti o may tumawag sa kanila patungo sa bahay na iyon? Lalong tumindi ang takot ng mga residente. Marami ang gustong tumakas mula sa baryo. Ngunit pinigilan ng pulisya. Takot na may bagong banta sa labas ng baryo.
Lahat ay nakaramdam na parang nakulong sa isang bitag na hindi nakikita. At sa gitna ng takot na iyon, ang batang investigador na minsan nang napanaginipan ang matandang binata ay nakaramdam ng isang bagay. Isang banayad na hila sa loob ng kanyang isip na parang may boses na tumatawag mula sa malayo. Panaginip lamang ba iyon o isang tunay na mensahe mula sa isang kapangyarihan? Ang tanong na iyon ay gumulo sa kanyang isip sa buong gabi. Sa huli sinabi niya sa sarili, kung 79 na bangkay ang nawala, kung gayon may isang taong nangangailangan nito. At ang taong iyon ay naghihintay na matuklasan natin ang katotohanan. At doon niya napagpasyahan na pupunta siya sa bahay ng matandang binata nang hindi naghihintay ng utos. Ang batang investigador na nagngangalang Arga ay hindi kailanman naniwala sa mundo ng misteryo. Para sa kanya, lahat ng kaso ay may ebidensya, pattern at lohika. Gayunpaman, ang mga panaginip na gumulo sa kanya sa nakalipas na ilang gabi ay nagpasimula ng pagdududa sa kanyang paniniwala. Ang mga panaginip ay dumating na parang isang pelikula na paulit-ulit na pinapalabas. Nakatayo siya sa harap ng isang sirang bahay sa dulo ng baryo. Madilim ang bahay, luma na ang mga tabla nito, halos gumuho na ang bubong. Sa loob nito, isang kandila ang nakasindi at sa harap ng kandila na iyon ay nakaupo ang isang payat na matandang binata. Maputla ang mukha, malalim ang mga mata. Ngunit hindi iyon ang nagpapatotoo sa panaginip na iyon. Sa likod ng binata ay may mga anino ng mga babae. 12-12 sila. Nakatayo sila ng tahimik. Tuwid ang kanilang mga katawan, bahagyang nakayuko ang ulo. Hindi nakikita ang kanilang mga mukha. Lahat sila ay walang mukha. At sa bawat paglapit ni Arga, lumingon ang binata na may nakakatakot na ngiti. Hindi sila patay, anak. Tinawag ko lang sila pabalik. Palaging nagigising si Arga matapos noon. Masikip ang kanyang dibdib, pinagpapawisan ng malamig ang kanyang likod. Hindi maaaring puntahan niya ang pinangyarihan ng krimen na ganoon ang panaginip. Hindi maaaring ang panaginip ay makapagpakita ng isang kriminal. Ngunit nang marinig niya ang ulat mula sa kabataan ng baryo na nakita ang mga biyuda na naglalakad patungo sa bahay ng matandang binata, tumindig ang kanyang balahibo. Napakaraming pagkakataon, napakaraming palatandaan. Palatandaan ba ang panaginip na iyon? Mayroon bang nagtatangkang magbigay sa kanya ng direksyon? O nilamon lang siya ng takot ng buong komunidad? Nang gabing iyon, nagpasya si Arga na pumunta sa bahay ng matandang binata nang hindi nagsasabi sa ibang kasamahan. Nararamdaman niya na ito ay isang tawag na hindi niya maaaring baliwalain. Bagamat tinatanggihan ito ng kanyang lohika, lalo namang lumakas ang kanyang instinct. Ang bahay ng matandang binata ay nasa gilid ng baryo na nakaharap sa kagubatan. Walang kalapit na kapitbahay. Iniiwasan ng lahat ang lugar na iyon dahil sinasabing madalas na nakikipag-usap sa sarili ang nakatira sa bahay at nagsisindi ng kandila sa hating gabi. Nang dumating si Arga sa harap ng bahay na iyon, nakaramdam siya ng kakaibang lamig at dampness na parang hangin sa sementeryo. Kumatok siya sa pinto ngunit walang sumagot. Ngunit bahagyang nakabukas ang pinto na parang naghihintay nga ng bisita. Pumasok si Arga. Madilim ang silid. Tanging isang sinag ng liwanag mula sa butas ng kahoy ang nagbibigay liwanag. Ang amoy ng insenso na halo ng basang lupa ay pumuno sa kanyang ilong. Sa sulok ng silid ay may maliit na altar na gawa sa magaspang na bato na may mangkok ng lupa na puno ng itim na likido. Lumapit si Arga at nanigas ang kanyang katawan. Sa ibabaw ng altar na iyon ay may piraso ng sapot. Ang parehong sapot na ginamit ng mga biyuda nang sila ay ilibing. Biglang may narinig na kaluskos mula sa kanyang likuran. Umikot si Arga. Naputol ang kanyang hininga sa bukana ng pinto ng likod na silid. Nakatayo ang matandang binata. Pula ang kanyang mga mata, gusot ang kanyang buhok, nanginginig ang kanyang katawan, ngunit malawak ang kanyang ngiti. Ngiti ng isang taong may taglay na kabaliwan at tagumpay. Ah, dumating ka na, malambing niyang sabi. Halos parang tinatanggap ang isang matagal ng bisita. Umakyat si Arga ng isang hakbang. Ano ang ginagawa mo rito? Nasaan ang mga bangkay ng mga biyuda? Mahinang tumawa ang matandang binata. Hindi sila patay. Bumalik lang sila sa tumawag. Itinuro niya ang kanyang dibdib. Sa galit ko, naramdaman ni Arga na huminto sandali ang kanyang puso. Galit?
Kayang pumatay ba ng galit ang 79 na tao o may ibang kapangyarihan siyang ginamit? Sino ang nag-utos sa iyo? Tanong ni Arga. Itinaas ng binata ang kanyang mukha. Si Mangkulas. Ang pangalang iyon ay dumampi na parang malamig na hangin. Ang pinakatakot at pinakamisteryosong mangkukulam na ang kanyang itim na alamat ay kumalat na sa 3 probinsya. Tinuruan niya ako kung paano tumawag ng mga kaluluwa, sabi ng matandang binata habang itinaas ang kanyang kamay. Kung paano sila padatingin sa akin. Kung paano sila pasukuin ng walang paglaban. Naramdaman ni Arga na nanginginig ang kanyang mga paa. Paano nangyari na may makakakuha ng ganitong itim na mahika? Posible bang talagang makapatay ang mahika? Ngunit bakit mga biyuda? Sigaw ni Arga, malakas na tumawa ang binata. Ang tunog ay umalingaw-ngao sa buong bahay na parang tunog mula sa loob ng kuweba. Sila ang madalas na nagtatawa sa akin, nagmumura sa akin, minamaliit ako. Tinitigan niya si Arga ng may madilim na tingin. Sabi nila, wala akong kwenta. Sabi nila, hindi ako karapat-dapat. At ngayon, lahat sila ay akin. Napagtanto ni Arga noon na ang bahay na iyon ay hindi lang tirahan, ito ay isang altar, lugar ng ritual, lugar kung saan binalak ang mass death. Ngunit bago pa mapigilan ni Arga ang matandang binata, may gumalaw sa kanyang likuran. Ang tunog ng mga mabagal na hakbang na regular na parang maraming paa ang naglalakad ng sabay-sabay. Lumingon si Arga at nakita niya iyon. 79 na anino ng mga babae ang nakatayo sa pasilyo ng bahay ng walang mukha, ng walang tunog. Matigas ang kanilang mga katawan, walang laman ang kanilang mga mata. Nakatingin sila kay Arga. Na parang naghihintay ng utos. Nagulat si Arga. Nabuhay ba sila ulit? O mga walang laman na katawan na sinapian ng itim na mahika? O nakikita ba niya ang mga biktima na hindi kailanman nagtungo sa kabilang buhay? Mumiti ng may kasiyahan ang matandang binata. Tingnan mo, bumalik na sila. Handa silang gawin ang anumang gusto ko. Umakyat si Arga. Naputol ang kanyang hininga. Alam niya ang isang bagay. Hindi na ito ordinaryong kaso ng krimen. Hindi na ito kaso ng misteryosong pagkamatay. Ito ay isang digmaan. Digmaan sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng itim na mahika. Nakatayo si Arga sa pagitan ng dalawang mundo, ang tunay na mundo na naunawaan niya bilang investigador ng pulisya, at ang madilim na mundo na bigla siyang hinila ng walang babala. Sa harap niya, 79 na figura na walang mukha ang nakatayo na parang mga estatwa ng kamatayan. At sa kaliwang panig, ang matandang binata na dating itinuturing na mahirap, hamak, at walang halaga, ay nakatayo na ngayon bilang kumokontrol ng mga kaluluwa. Paano nangyari na ang isang lalaki na binaliwala ng buong baryo ay biglang nagkaroon ng ganito kalaking kapangyarihan? Sino ba talaga siya? Ano ang itinago niya sa loob ng matagal na panahon? Lumunok si Arga nang lumapit ang binata. Bawat hakbang niya ay parang nagpapatigas sa hangin. Malalim ang kanyang mukha, maputla ang kanyang balat, mahaba at magulo ang kanyang buhok. Ngunit ang pinakanakakatakot ay ang kanyang mga mata, walang laman ngunit bahagyang umiilaw na parang may apoy ng paghihiganti na nasusunog mula sa loob. Lahat ng ito ay dahil sa paghamak nila sa akin, mahina niyang sabi ngunit nanginginig. Sa loob ng maraming taon, nabuhay ako na parang aso sa lansangan. Nagtatawanan sila sa bawat pagkakita nila sa akin. Tinatawag nila akong lumang binata. Lalaki na walang halaga, basura ng baryo. Tinitigan niya si Arga ng matalim. Akala mo ang pangungutya ay mga salita lamang. Hindi. Ang pangungutya ay lason at ininom ko ang lason na iyon araw-araw hanggang sa ito ay maging kapangyarihan. Nanginginig si Arga. Nagsimula siyang maunawaan na ang paghihiganti ay maaaring maghatid ng isang tao sa landas ng kabaliwan. Ngunit ang paghihiganti lamang ay hindi sapat upang tumawag ng mga kaluluwa at maglipat ng mga bangkay. May isang bagay na mas madilim ang tumulong sa kanya. Sino ka ba talaga? Mahinang tanong ni Arga. Umiti ang binata. Ngunit ang kanyang ngiti ay hindi ngiti ng isang normal na tao. Mayroong pagmamalaki, mayroong kapalaluan. May isang bagay na nagpatindig ng balahibo. Ako ay isang ordinaryong lalaki lamang na nasaktan, sabi niya. Ngunit nakita ni Mangkulas ang apoy sa loob ko.
Sinabi niya, may potensyal ako na ang aking paghihiganti ay maaaring tumawag ng kapangyarihan mula sa ibang mundo. Si Mangkulas, ang pangalang mula pa noon ay ibinubulong ng mga residente ng may takot. Ngunit ipinagpatuloy ng binata na mailalong nanginginig na boses. Tinuruan niya ako kung paano pumatay ng hindi hinahawakan, kumuha ng hininga ng isang tao, nang hindi naroroon sa harap niya, kumuha ng kaluluwa ng isang tao, sa pamamagitan lamang ng pagtawag sa kanyang pangalan. Natigilan si Arga. Posible ba iyon o delusyon lamang ito ng isang may sakit sa pag-iisip? Ngunit ang mga nakatayong katawan ay naging konkretong patunay na anuman ang ginawa niya ay nagtagumpay. Sinubukan ni Arga na manatiling lohikal. Bakit mga biyuda lamang? Sila ba ang nanghamak sa iyo? Malakas na tumawa ang binata. Ang kanyang tawa ay umalingaw-ngao sa buong silid na parang tunog mula sa loob ng kuweba. Sila ang madalas na nagtatawa sa akin. Sabi nila, wala akong silbi. Sabi nila, hindi ako karapat-dapat mahalin. Sabi nila, mamatay na lang ako. Itinuro niya ang mga figura. At ngayon, tingnan mo, hindi sila makatakas, hindi na sila makapagtawa sa akin dahil sila ay akin. Magpakailanman. Nahilo si Arga. Ano ang dapat niyang gawin sa lalaking ito? Hindi sapat ang ordinaryong kulungan, hindi kaya ng psychiatric hospital. Hindi lamang siya isang mamamatay tao, siya ay sentro ng isang madilim na kapangyarihan. Paano nangyari na ang isang lalaki na nabuhay ng mahirap, nakalimutan, at minamaliit ay maaaring maging pinakamalaking banta sa isang baryo at, mas nakakatakot pa, gaano katagal niya pinag-aralan ang itim na mahika na ito? Gaano karaming iba pang biktima? Kailangang dalhin ni Arga ang impormasyong ito sa pulisya. Ngunit ang paglabas mula sa bahay na ito ay tila imposible dahil nagsimulang gumalaw ng dahan-dahan ang mga figura papalapit. Hinugot ni Arga ang kanyang pistola. Ngunit ano ang halaga ng bala sa harap ng isang bagay na hindi na tao? Pinagmasdan ng matandang binata si Arga ng may ngiti. Hindi mo sila kayang labanan. Hindi na sila bahagi ng mundong ito. Kaya nga kailangan kitang pigilan, matigas na sabi ni Arga, kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod. Hindi mo pa rin naiintindihan. Lumapit ang binata at bumulong, hindi ako ang pangunahing banta sa baryong ito. Natigilan si Arga. Ano ang ibig niyang sabihin kung hindi ang binata? Sino? Ngunit bago pa makapagtanong si Arga, biglang kumalampag ng malakas ang likod na pinto ng bahay. Na parang may isang bagay na mas malaki kaysa sa mga kaluluwa ang naghihintay sa labas. Samantala, sa malayo, narinig ang isang basag at mahabang tunog na parang isang tao o isang bagay ang tumatawag sa mga pangalan ng mga namatay na biyuda. Nang gabing sinubukan ni Arga na tumakas mula sa bahay ng matandang binata, ang kakaibang tunog na iyon ay patuloy na narinig mula sa direksyon ng kagubatan. Mabigat, mahaba ang tunog na iyon na parang pumapalo sa hangin. Napagtanto ni Arga na hindi ito tunog ng ordinaryong tao. Lumingon siya sa matandang binata. Nagbago ang kulay ng mukha ng lalaki, maging ang liwanag ng paghihiganti sa kanyang mga mata ay lumabo. Sa unang pagkakataon, mukha siyang takot. Iyon ang nagpatindig ng balahibo ni Arga. Kung ang gumawa ng pagpatay sa 79 na biyuda ay takot, nangangahulugan iyon na mayroong isang bagay na mas nakakakilabot sa labas. Muling dumating ang tunog, malakas at malalim na parang tumatawag ng Kijogo Siu. Natigilan si Arga. Halos hindi siya makapaniwala, ngunit tinawag ng tunog na iyon ang pangalan na matagal ng alamat lamang. Umakyat ang matandang binata ng ilang hakbang. Nanginginig ang kanyang katawan. Siya ay dumarating. Hindi niya gusto na ginagamit ko ang mahika ng napakabilis. Nanlaki ang mga mata ni Arga. Kaya, totoo si Mangkulas? Tumango ang binata. Siya ang aking guro at demonyo. Tinuruan niya ako kung paano magbukas ng pinto, ngunit ang pinto na iyon ay bukas na ngayon ng napakalawak. Sumimangot si Arga. Anong pinto? Tinitigan ng matandang binata si Arga nang may mga mata na nawalan na ng katinuan. Ang pinto sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng mga kaluluwa. Ang mundo kung saan hindi namamatay ang paghihiganti. Ngunit lumalaki ang mundo na maaari lamang ma-access sa pamamagitan ng malaking sakripisyo. Naramdaman ni Arga na tuyo ang kanyang lalamunan. At ang 79 na biyuda ay ang sakripisyo na iyon.
Dahan-dahang tumango ang binata. Ngunit hindi ko alam na ibabalik sila ni Mang Kulas. Agad na nasira ang kanyang mukha. Akala ko makokontrol ko sila. Mabilis na huminga si Arga. Kaya hindi lang ito mass murder. Ito ay isang ritual. Ritual na nagbukas ng isang bagay na hindi kailanman naisip ng mga residente ng baryo. Biglang sumingit ang malakas na hangin sa pamamagitan ng lumang dingding ng bahay. Namatay ang mga kandila. Ang mga kaluluwa ng mga biyuda ay umatras. Na parang may isang nag-utos sa kanila na magbigay daan. Narinig ni Arga ang pagbali ng mga sanga ng puno, ang pagyanig ng lupa at ang mabigat na yabag na lumalapit sa bahay. Tinakpan ng matandang binata ang kanyang mga tainga at sumigaw ng may takot. Galit siya. Galit siya. Hindi ko dapat tawagin ang mga kaluluwa ng walang pahintulot niya. Sinubukan ni Arga na lumabas sa bintana, ngunit itinulak siya pabalik ng hangin. Nakulong siya sa isang silid na puno ng hindi nakikitang enerhiya. At pagkatapos ay lumabas ang anino. Sa labas ng bintana, nakatayo ang isang malaking figura na nababalutan ng itim na basahan. Hindi malinaw na nakikita ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang mukha ay ganap na walang laman. Isang mahinang anino ng bungo ang nakikita sa likod ng kanyang tela, at ang kanyang mga mata ay parang itim na butas na sumisipsip ng takot. Si Mang Kulas, ang alamat ng kadiliman, ay buhay sa harap nila. Natigilan si Arga. Bumagsak ang matandang binata at ang mga kaluluwa ng mga biyuda ay lumuhod ng walang tunog na parang mga alipin na sumusuko sa kanilang Panginoon. Ang boses ni Mang Kulas ay umalingaw-ngaw ng mababa. Masyado kang sakim. Tinawag mo ang mga kaluluwa ng walang pahintulot. Malakas na umiyak ang matandang binata. Patawarin mo ako, guro, patawarin mo ako. Gusto ko lang na tumigil silang pagtawanan ako. Itinaas ni Mang Kulas ang kanyang kamay at agad na huminto ang hangin sa loob ng bahay. Naramdaman ni Arga na umuugong ang kanyang mga tainga. Natahimik ang mga kaluluwa. Nanginginig ang matandang binata na naghihintay ng parusa. Ang mga kaluluwa na tinawag mo ay hindi para sa iyo, sabi ni Mang Kulas. Nanginginig ng husto si Arga. Kung hindi para sa matandang binata, para kanino? Ano ang tunay na layunin ng pagpatay sa 79 na biyuda? At para saan kinuha ang mga bangkay? Ngunit bago pa sumagot si Mang Kulas, lumingon siya sa madilim niyang mukha kay Arga. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Arga kung ano ang tumingin sa kamatayan. At sinabi ni Mang Kulas, hindi ka dapat makakita sa ritual na ito. Nanigas si Arga, sumigaw ang matandang binata, at muling tumayo ang mga kaluluwa na lumalapit. Hindi na ito imbestigasyon. Hindi na ito maliit na paghihiganti ng isang mahirap na binata. Ito ang simula ng isang malaking ritual ni Mang Kulas at si Arga ay naging bahagi ng susunod na biktima. Naramdaman ni Arga na naninigas ang kanyang katawan nang lumapit sa kanya ang mga kaluluwa ng mga biyuda. Dahan-dahan silang naglakad. Regular ang kanilang mga hakbang ng walang tunog. Mahinang umindayog ang mga sapot sa kanilang katawan na parang sumusunod sa ritmo ng hangin ng ibang mundo. Bagamat wala silang mukha, naramdaman ni Arga ang walang laman na titig na tumusok direkta sa kanyang kaluluwa. Na parang hindi siya ang nakikita nila, kundi ang kanyang kapalaran. Itinaas ni Mang Kulas ang kanyang nanginginig na kamay at nagbago ang buong silid. Naramdaman ang pagyanig ng dingding ng sirang bahay. Ang sahig na lupa ay parang mga itim na ugat na lumalabas mula sa ilalim. Umiikot-ikot na sumusunod sa pattern ng ritual. Isang mahinang pulang liwanag ang lumabas mula sa mga siwang ng lupa, sumisinag sa hangin na parang mga ugat ng lupa na nagising mula sa mahabang pagtulog. Tingnan ninyo, bulong ni Mang Kulas. Ang kanyang boses ay parang nanggagaling sa ilalim ng balon. Ito ang tinatawag ninyong kamatayan. Para sa aming mundo, ito ay simpleng paglipat lamang ng kapangyarihan. Sinubukan ni Arga na labanan ang kanyang takot. Ano ang gusto mo mula sa mga biyuda na iyon? Pinagmasdan ni Mang Kulas si Arga ng walang malinaw na mga mata. Ngunit alam ni Arga na pinag-aaralan siya na parang may nag-aaral ng biktima. Hindi sila biktima, sabi ni Mang Kulas. Sila ay mga sangkap. Mga sangkap. Sangkap para saan? Para sa anong ritual ang nangangailangan ng 79 na kaluluwa ng kababaihan?
Iginagalaw ni Mangkulas ang kanyang daliri at ang lahat ng kaluluwa ng mga biyuda ay tumingin sa kisame ng bahay. Lalong lumiwanag ang pulang liwanag nang umikot ang pattern sa lupa na parang isang ipo-ipo. Lumitaw ang mga mahihinang tunog mula sa direksyon ng kagubatan. Na parang maraming tao ang nagrorosaryo sa isang wikang hindi naiintindihan ng tao. Buhay ang ritual na iyon. Humihinga ang ritual na iyon. May gusto ang ritual na iyon. Lumunok si Arga. Tuyo ang kanyang lalamunan. Para kanino mo ginagawa ang lahat ng ito? Para sa balance? Sagot ni Mangkulas. Para magbukas ng pinto, para magtipon ng kapangyarihan ng kalikasan na matagal nang natutulog. Tiningnan niya ang matandang binata na nakaluhod sa takot at siya ay isang maliit na susi lamang upang magbukas ng isang malaking ritual. Inilayo ni Arga ang kanyang mukha. Umiiyak ang binata na parang bata, nagmamakaawa kay Arga na iligtas ang kanyang buhay. Gayong siya ang nagsimula ng lahat ng ito sa kanyang paghihiganti. Ngunit ngayon ay mukha siyang sirang manika sa loob ng isang higanting ritual na hindi niya naiintindihan. Hindi sapat ang 79 na kaluluwa, mahinang sabi ni Mangkulas. Ngunit sila ang perpektong simula. Naggalit ang ngipin ni Arga. Simula ng ano? Lumapit si Mangkulas. Napakalapit na naramdaman ni Arga ang lamig ng kamatayan mula sa balabal na bumabalot sa kanyang mukha. Simula ng pagbangon ng mga matatandang tagabantay. Natigilan si Arga. Anong tagabantay? Itinaas ni Mangkulas ang kanyang kamay at biglang tila nawala ang bahay. Nakita ni Arga ang madilim na mundo sa likod nito. Daan-daang matataas na anino ang nakatayo sa pagitan ng mga puno na parang higanting estatwa na gawa sa itim na ulap. Sila ang hahatol sa mundo ng tao, sabi ni Mangkulas. Ang mundong ito ay puno ng kapalaluan, puno ng mga tao na nanghahamak, nagpapababa at nananakit. Ang mga kaluluwa ng mga biyuda ay pagtubos. Tinatawag nila ang mga matatandang tagabantay at ang mga matatandang tagabantay ay nangangailangan ng mas maraming kaluluwa. Naramdaman ni Arga na malakas ang tibok ng kanyang puso. Ilan? Tinitigan siya ni Mangkulas nang may walang laman na nakakasuka. 100, kung 79 na ang namatay, nangangahulugan iyon na may 21 pa. Sino ang 21 na iyon? Bakit mahalaga ang bilang na iyon? Ano ang mangyayari kung maabot ng ritual ang bilang na 100? Ngunit bago pa makapagtanong muli si Arga, lumingon si Mangkulas sa matandang binata. Nabigo ka, sabi niya. Nagmamadali ang iyong ritual. Binuksan mo ang pinto bago ang oras. At sa isang galaw ng kanyang daliri, inangat ang matandang binata mula sa lupa. Lumutang ang kanyang katawan na parang basahan na manika at pagkatapos ay malakas na bumagsak. Sumigaw si Arga, huwag ngunit huli na. Isang salita lang ang sinabi ni Mangkulas. Umuwi. Agad na nagtiklop ang katawan ng matandang binata. Nagbali ang kanyang mga buto na parang tuyong sanga. Walang dugo na lumabas, hindi napunit ang kanyang laman. Tumigil lamang siya sa pagiging tao at bumagsak ang kanyang katawan sa lupa ng mahinang tunog na parang isang damit na nahulog. Pumikit si Arga, hindi dahil sa pandidiri, kundi dahil alam niya na hindi namatay ang lalaking iyon dahil sa batas ng tao. Namatay siya dahil inagaw ang kanyang buhay ng kapangyarihan na hindi dapat naroroon sa mundong ito. Nang idilat ni Arga ang kanyang mga mata, wala na ang binata. Nawala na lang ang kanyang katawan. Tanging pinong alikabok ang natira sa sahig. Ngunit may mas nakakakilabot na nangyari. Ang mga kaluluwa ng mga biyuda ay sabay-sabay na lumingon kay Arga. Itinaas ni Mangkulas ang kanyang mga kamay at sinabi, ang susunod na kaluluwa ay sa iyo. Umatras si Arga. Nanginginig ng husto ang kanyang katawan. Alam niya na kailangan niyang tumakas, ngunit tila nawala ang pinto ng bahay. Napalitan ng isang itim na dingding na kumikislap na parang isang buhay na nilalang. Paano makakalabas mula sa isang ritual na ang espasyo mismo ay hindi na bahagi ng tunay na mundo? Paano lalabanan ang isang bagay na hugis kaluluwa at anino? Hindi alam ni Arga. Ngunit alam niya ang isang bagay. Kung mamamatay siya, lalapit ang ritual ni Mangkulas sa bilang na 80. At kapag umabot ito sa 100, hindi na magiging ligtas ang mundo ng tao. Sa natitirang lakas, ipinikit ni Arga ang kanyang mga mata at nanalangin.
Hindi mahabang panalangin, hindi perpektong panalangin, kundi ang huling panalangin ng isang tao na ayaw sumuko ng walang laban. At ewan kung saan nanggaling, isang malakas na hangin ang sumalpok sa bahay, namatay ang mga kandila, nabasag ang lupa. Nawala ang pulang liwanag. Itinapon si Arga palabas na parang sinipa ng isang hindi nakikitang kapangyarihan. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, nasa labas na siya ng bahay. Nakatayo ang bahay na parang normal, madilim at tahimik. Walang mangkulas, walang kaluluwa ng biyuda, walang matandang binata, walang ritual, lahat ay nawala. Na parang hindi kailanman nangyari ang lahat. Ngunit alam ni Arga na hindi iyon panaginip. At nang tingnan niya ang bitak na lupa sa harap ng bahay na iyon, tumindig ang kanyang balahibo. Dahil sa lupa ay nakasulat sa dugo. May 21 pa. Binugbog ng hangin sa gabi ang mukha ni Arga habang hingal na hingal siyang tumakbo palabas ng bahay ng matandang binata. Hindi siya nangahas lumingon. Bawat segundo ay tila huling segundo ng kanyang buhay. Bawat anino ng puno ay tila itim na kamay na sumusubok abutin siya. Ang mahinang tunog ng mantra mula sa direksyon ng kagubatan ay nagpapakilabot pa rin sa hangin. Alam niya ang isang bagay, hindi winasak ni Mangkulas ang mga biyuda. Kontrolado niya sila. Nangangahulugan iyon na hindi pa tapos ang ritual. Nangangahulugan iyon na ang susunod na 21 kaluluwa ay napili na. Hindi alam kung sino, ngunit sino sila? Bakit napakahalaga ng bilang na 100? At ano ang mangyayari kapag umabot sa bilang na iyon ang ritual? Dumating si Arga sa gilid ng baryo. Hingal na hingal, masikip ang kanyang dibdib, nanginginig ang kanyang mga paa. Sa poso ng ronda, nagulat ang 2 pulis na nagbabantay sa pagkakita sa kanya. Sir Arga, saan po kayo galing? Bakit po kayo putlang-putla? Gusto ni Arga na sumagot, ngunit walang salitang lumabas. Mayroong umuugong na tunog sa kanyang mga tainga, ang boses ni Mangkulas na parang etso sa kanyang ulo. 21 kaluluwa pa. Ang tunog na iyon ay hindi nanggagaling sa labas, kundi mula sa loob ng kanyang isip. Na parang direktang nakikipag-usap sa kanyang kaluluwa si Mangkulas. Tinakpan ni Arga ang kanyang mga tainga at sumigaw. Ngunit lalo lang luminaw ang tunog. Matapos huminga ng malalim, sa huli ay sinabi niya, kailangan nating ipunin ang lahat ng residente ngayon. Lahat ng kababaihan, lahat ng bata, lahat ay kailangang bantayan. May malaking banta. Hindi ito ordinaryong kriminal. Nalito ang ibang pulis. Anong banta, sir? Nakatakas pa ang mamamatay tao. Tiningnan sila ni Arga nang may takot sa mata na hindi niya maitago. Hindi na tao ang mamamatay tao. Natahimik ang 2 pulis. Alam nilang hindi si Arga ang tipo ng tao na naniniwala sa mga supernatural na bagay. Kung sinabi niya iyon, nangangahulugan iyon na may nakita siyang hindi maipaliwanag ng lohika. Ipinaliwanag ni Arga sa abot ng kanyang makakaya ang tungkol sa bahay ng matandang binata, tungkol sa ritual, tungkol sa 79 na biyuda na naging walang mukha ng mga kaluluwa, tungkol kay Mangkulas na lumabas mula sa kadiliman. Ngunit habang mas nagpapaliwanag siya, mas maputla ang mukha ng pulis. Kung gayon, bulong ng isa sa mga pulis, sino ang natitirang 21 kaluluwa? Ang tanong na iyon ay bumalot kay Arga na parang kidlat. Kung ang paghihiganti na nagdulot ng pagkamatay ng mga biyuda ay pangungutya, kung gayon ang 21 kaluluwa ay ang mga babae na nangungutya sa matandang binata. Ang mga babae na nakasaksi ngunit hindi na magitan. Ang mga babae na tumatawa sa kanya ng lihim, kasama ang kanilang mga anak. Naramdaman ni Arga na nanghina ang kanyang tuhod. Nangangahulugan ito na ang susunod na banta ay hindi kumalat, ngunit napaka-espesipiko. Ang paghihiganti ay hindi kailanman nagkakamali ng target. Alam ng paghihiganti kung saan babalik. Ngunit bago pa sila makagawa ng plano ng proteksyon, isang sigaw ang narinig mula sa dulo ng baryo, isang mahaba at malakas na sigaw na parang tunog ng isang taong nakakita ng kamatayan sa harap ng kanyang mga mata. Agad na tumakbo si Arga at ang 2 pulis. Nang dumating sila, nakita nila ang isang bagay na nagpatigil sa kanilang paghinga. Isang batang ina ang nakahiga sa lupa. Walang sugat, walang dugo, ngunit nakabukas ang kanyang mga mata ng malawak at itim na parang nasipsip ang lahat ng kulay ng kanyang buhay. Sinuri ni Arga ang pulso. Wala, patay na siya.
Isang residente na nakasaksi sa pangyayari ang nagsabi na umiiyak. Kanina, nakatayo lang siya tapos parang may tumawag sa kanyang pangalan. Pagkatapos, bumagsak siya. Tiningnan ni Arga ang katawan ng babae. Ika-negatibo 80 biktima. Ang ritual ay nagsimula na muli at ang mas nakakatakot, naramdaman ni Arga na bumibilis ang ritual. Bakit nagmamadali si Mangkulas? Ano ang kinatatakutan niya? O ano ang gusto niyang pabilisin? Nang suriin ng pulisya ang katawan ng biktima, may nakita si Arga sa lupa. Isang mahinang sulat na parang marka ng kuko. 20 pa. Naramdaman ni Arga na naninigas ang kanyang dugo. Nagbibilang si Mangkulas at alam niya kung sino ang susunod. Pinamunuan ni Arga ang isang emergency meeting sa Balaidesa. Ang mga mukha ng mga residente ay puno ng takot. Maraming ina ang mahigpit na yumakap sa kanilang mga anak. Takot na baka ang kanilang mga anak ang maging bahagi ng susunod na 21 kaluluwa. Sinubukan ng ilang lalaki na maging kalmado, ngunit nanginginig ang kanilang mga kamay. Pinagpapawisan ng malamig ang kanilang mga noo. Nakatayo si Arga sa harap nila, nayanig ng takot. Ngunit sinubukan niyang manatiling matatag. Nahaharap tayo sa isang bagay na hindi maipaliwanag ng batas ng tao. Ngunit maaari pa rin tayong lumaban. Kailangan nating bantayan ang bawat isa. Nagsimulang sumigaw ang mga residente, paano natin siya lalabanan? Hindi siya tao. Kailangan ba nating tumakas mula sa baryong ito? Sino ang mamamatay sa susunod? Pinatong ni Arga ang kamay sa mesa. Manahimik. Hinihiling ko sa lahat na kumalma. Ipinagpatuloy niya. Ang susunod na mga biktima ay ang mga taong may direktang koneksyon sa matandang binata. Sino man na nangutya sa kanya, minamaliit siya, o pinagtatawanan siya, natahimik ang kapaligiran. Agad na namutla ang ilang mukha. Isa o dalawang babae ang nagsimulang umiyak. Sir, madalas po namin siyang nilalait. Hindi po namin alam. Hindi po namin alam na nasaktan siya. Umiling si Arga. Hindi niyo ito kasalanan. Ito ay kasalanan ng paghihiganti na binuhay ni Mangkulas. Matapos iyon, gumawa sila ng listahan ng mga babae na nangutya sa matandang binata. May 23 pangalan, ngunit 2 sa kanila ay patay na ilang taon na ang nakakaraan dahil sa aksidente. Kaya 21 pangalan ang natitira. Eksakto sa bilang na isinulat ni Mangkulas. Nabalot ng takot ang Balaidesa. Hindi na ito hula, ito ay isang listahan ng kamatayan. Agad na iniutos ni Arga ang mahigpit na pagbabantay. Ipinalabas ang pulisya sa bawat bahay mula sa listahan na iyon. Ngunit sa loob ng kanyang puso, alam niya na hindi sapat ang pisikal na pagbabantay dahil ang kanilang kalaban ay kayang kumuha ng buhay ng hindi hinahawakan. Nang gabing iyon, hindi natulog si Arga. Nakaupo siya sa poso ng ronda na may mata na nagbabantay sa bawat galaw. Ngunit bago magmadaling araw, biglang nagbago ang hangin na parang may manipis na ulap na bumaba. Na parang nawala ang tunog ng kagubatan, na parang humihinga ng mabigat ang gabi. Tumayo si Arga. Ang tanda na ito, bulong niya, tanda ng pagsisimula ng ritual. At sa sandaling iyon, mula sa pinakadulo ng baryo, sa bahay ng isang batang biyuda na nagngangalang Susan, narinig ang malakas na tunog na dak, na parang may bumagsak na katawan. Tumakbo si Arga at ang ibang pulis. Dinobol nila ang pinto ng bahay ni Susan at nakita nila iyon. Nakahiga si Susan sa sahig. Nakabukas ang kanyang mga mata ng malawak. Walang sugat, walang dugo. Mainit ang kanyang katawan, ngunit nawala ang kanyang kaluluwa. Ika-negatibo 81 biktima. Ngunit hindi iyon ang pinakanakakatakot. Sa dingding ng kanyang bahay, dahan-dahang lumitaw ang itim na sulat na parang nasunog na uling. Na parang isinulat ng kamay ng mga multo. 19 pa. Natigilan ang pulisya. Sumigaw ang mga residente. Tinakpan ni Arga ang kanyang mukha habang nararamdaman niyang umiikot ang mundo. Binibilisan niya ang proseso, bulong ni Arga. Gusto niyang tapusin bago magmadaling araw. Ang gabing iyon ay naging pinakamahabang gabi sa buhay ni Arga. Sa loob lamang ng 2 oras, 5 babae pa ang namatay sa parehong paraan. Ika-negatibo 82, 83, 84, 85, 86 na biktima.
Sa bawat pagkakita ng biktima, lumitaw ang bagong sulat. 18 pa, 17 pa, 16 na pa. Nagsimulang mag-hysterical ang mga residente. Marami ang gustong tumakas mula sa baryo. Ngunit saan man sila tumakas, sigurado si Arga na hahabulin pa rin sila ng ritual. Pagkatapos biglang narinig ang tunog na iyon. Ang boses ni Mangkulas, hindi mula sa kagubatan, hindi mula sa bahay ng matandang binata, kundi mula sa langit. Dapat perpekto ang ritual. Ang tunog na iyon ay umalinggaw sa buong baryo na nagpabasag ng mga salamin ng bahay, nagpatay ng mga ilaw at nagpaganap sa lupa. Bumagsak si Arga, umuugong ang kanyang ulo at sa dilim ay nakita niya iyon. Nakatayo ang figura ni Mangkulas sa ibabaw ng balaidesa. Malaki ang kanyang katawan, madilim ang kanyang mukha, umiindayog ang kanyang tela kahit walang hangin. Itinuro niya si Arga at nang may boses na umalinggaw sa buong kalangitan, sinabi niya, ang ika-negatibo 100 na kaluluwa ay sa iyo. Natahimik si Arga, nanginginig ang kanyang katawan. Lahat ng residente ay nakatingin sa kanya nang may takot. Kung si Arga ang huling kaluluwa, nangangahulugan iyon na perpekto ang ritual ni Mangkulas at magbabago ang mundo magpakailanman. Natahimik si Arga. Huminto sandali ang kanyang paghinga matapos umalinggaw ang boses ni Mangkulas sa buong kalangitan. Lahat ng residente ay nakatingin sa kanya na maihalong takot at pagkabigo. Paano nangyari na si Arga, ang pinakamatapang, pinakalohikal, pinakamalakas ang isip na investigador, ang magiging huling target ng ritual na ito? Bakit siya gustong-gusto ni Mangkulas bilang ika-negatibo 100 na kaluluwa? Mayroon bang isang bagay si Arga na kailangan ni Mangkulas? Mas malakas ba ang kaluluwa ni Arga kaysa sa ibang mga biktima? O hindi ba niya namamalayan na konektado na siya sa ritual mula pa sa simula? Ang tanong na iyon ay gumugulo sa bawat hininga niya. Habang magulo ang baryo, naramdaman ni Arga ang isang bagay na kumukulo sa loob niya na parang isang kakaibang enerhiya na sumusubok pumasok. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, nakaramdam ng kakaibang init. May isang bagay na sumusubok na igapos ang kanyang kaluluwa. Hilahin siya sa ritual. Nakatingin si Mangkulas mula sa malayo. Malaki at malabo ang kanyang katawan na parang isang anino ng ulap. Hindi siya gumagalaw, ngunit ang kanyang presensya ay nagparamdam na maliit at walang halaga ang buong baryo. Nanginginig, sumisigaw ang mga residente, may nawalan ng malay. Si Arga, bagaman takot, ay sinubukan maunawaan ang sitwasyon. Kung siya ang huling biktima, kung nangangailangan ang ritual ng 100 kaluluwa, kung 21 kaluluwa na ang napili, kung gayon bakit siya ang tinatarget ni Mangkulas? Hindi siya babae. Hindi niya kailanman hinamak ang matandang binata. Wala siyang koneksyon sa mga biyuda o mula pa sa simula, hindi lang paghihiganti ang ritual. Biglang may naramdaman si Arga. Isang malabong alaala ang lumitaw sa kanyang ulo, ang mga panaginip tungkol sa bahay ng matandang binata. Ang boses na tumawag sa kanya mula pa sa simula kahit bago pa niya malaman ang kasong ito. Palatandaan ba iyon na tinawag nga siya ng enerhiya ng ritual matagal na bago siya nasangkot? Tiningnan ni Arga si Mangkulas nang may mukhang namumula sa galit at takot. Ano ang gusto mo sa akin? Sigaw ni Arga. Sumagot ang boses ni Mangkulas na umalinggaw na parang libu-libong boses sa isang katawan. Ikaw ang tagapagbantay ng pintuan. Ikaw ang tagapamagitan. Hindi magiging perpekto ang ritual ng walang kaluluwa mo. Tagapagbantay ng pintuan, tagapamagitan. Ano ang ibig sabihin? Tumingin si Arga sa paligid. Nanginginig ang lupa, umiikot ang hangin na parang maliit na buhawi. At mula sa kagubatan, unti-unting lumitaw ang mga matataas na anino. Naglalakad patungo sa baryo. Na parang tinawag ng ritual ang mga nilalang mula sa ibang dimensyon. Napagtanto ni Arga, hindi na ito tungkol sa paghihiganti ng matandang binata. Hindi na ito tungkol sa misteryosong pagpatay. Ito ay isang ritual ng pagtawag upang magbukas ng pintuan sa pagitan ng mundo ng mga kaluluwa at mundo ng tao. At ang kanyang kaluluwa ang huling susi. Nararamdaman ni Arga ang madilim na enerhiya na humihila sa kanya. Mabigat ang kanyang paghinga, masikip ang kanyang dibdib. Alam niya na kung hindi siya lalaban, hihilain siya sa mundong iyon at matatapos ang ritual. Ngunit biglang may nakakagulat na nangyari.
Sa pagitan ng umuugong na tunog ng ritual, narinig ni Arga ang isang banayad na tunog, ang tunog ng isang babae. Hindi isa, kundi dose-dosenang. Ang tunog ng mga biyuda. Bumulong sila sa kanyang tainga. Kaya mo. Nagulat si Arga. Bakit tumutulong sa kanya ang mga kaluluwa ng biyuda? Hindi ba sila naging bahagi ng ritual ni Mangkulas? O lumalaban pa rin ba ang kanilang mga kaluluwa sa loob ng kadiliman? Naramdaman ni Arga ang isang bagong sigla. Kung makabulong ang mga biyuda, nangangahulugan iyon na hindi sila ganap na kontrolado. May isang bagay na pinipigilan, may maliit na butas para sa paglaban. Ngunit paano pipigilan si Mangkulas? Paano sisirain ang ritual nang hindi sinisira ang sarili niyang kaluluwa? Bago pa makapag-isip si Arga, itinaas ni Mangkulas ang kanyang dalawang kamay. Nabiyak ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Arga. Sumikat ang pulang liwanag mula sa ilalim na parang magma ng kaluluwa. Nadapa si Arga, halos mahulog sa bitak na iyon. Ngunit sa sandaling iyon, lalong luminaw ang boses ng mga biyuda. Ayaw naming maging bahagi ng kadiliman. Nakita ni Arga ang mabilis na paglitaw ng kanilang mga mukha, malungkot, galit, nakulong sa pulang liwanag na iyon. Ayaw nilang matapos ang ritual. Sila ay nagpupumiglas mula sa loob ng anino ng ritual. Kung makakaya ni Arga na hilahin ang mga kaluluwa ng biyuda mula sa kontrol ni Mangkulas, mabibigo ang ritual. Ngunit paano? Tao lang siya. Samantala, galit na umungol si Mangkulas. Ang kanyang boses ay nagdulot ng pagyanig sa lupa. Hindi mo maililigtas ang mga kaluluwang iyon. Akin sila. Ikaw ang magiging susi sa pagtatapos. Tiningnan siya ni Arga nang may determinasyon na hindi pa niya kailanman naramdaman noon. Hindi ko hahayaan na buksan mo ang pintuan ng mundo ng mga kaluluwa sa pamamagitan ng pagpapahirap sa baryong ito. Ngunit paano lalabanan ang isang supernatural na nilalang na kasing tanda ni Mangkulas? Sa gitna ng kaguluhan na iyon, may nakita si Arga sa lupa, isang maliit na bagay na nahulog mula sa bulsa ng matandang binata kanina. Isang lumang ritual na libro na may baligtad na bilog. Maaaring nabigo ang matandang binata. Ngunit muntikan na niyang makontrol ang mga biyuda. Kung babasahin muli ni Arga ang ritual na iyon, baka makabalik siya sa kontrol o masisira siya ng enerhiya ng ritual. Walang oras para mag-isip. Kinuha ni Arga ang libro at nagsimula ang bagong ritual. Nakatayo si Arga sa gitna ng nanginginig na baryo, hawak ang lumang ritual na libro sa kanyang nanginginig na kamay. Pinagmasdan siya ni Mangkulas mula sa malayo. Lumaki ang kanyang katawan na parang isang higanting anino. Umiindayog ang kanyang itim na balabal na parang puno ng hangin ng impyerno. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Umalingaw-ngaw ang boses ni Mangkulas. Binuksan ni Arga ang unang pahina. Gumalaw ang lumang sulat na parang buhay. Ang mga mantra ay nakahanay na parang sumasayaw na ahas. Ngunit muling bumulong ang boses ng mga biyuda, basahin. Para sa amin, palayain mo kami. Sigurado si Arga na kailangan niyang subukan. Nagsimula siyang basahin ang mantra na iyon. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit habang tumatagal ay lalong lumalakas. Biglang sumagot ang lupa. Ang bilog ng pulang liwanag ay naging nakakasilaw na puting liwanag. Ang mga matataas na anino na dumating mula sa kagubatan ay biglang huminto at sumigaw na parang mga nilalang na natapunan ng apoy. Sumigaw si Mangkulas ng galit. Iyan ang counterspell. Sisirain mo ang iyong sarili. Nagpatuloy sa pagbabasa si Arga. Lalong lumakas ang boses ng mga biyuda at biglang isa-isang bumagsak sa lupa ang mga walang mukha na figura. Ngunit hindi bumagsak bilang madilim na kaluluwa. Nagbago sila. Nagkaroon sila ulit ng mukha. Ang kanilang mga mukha, bagamat malabo, ay tila muling lumitaw mula sa loob ng madilim na ulap. Ang ilan ay umiiyak, ang ilan ay mahinang ngumiti. Ibinulong nila ang pangalan ng kanilang mga anak, ng kanilang mga asawa, ng kanilang mga buhay, ng kanilang mga kaluluwa. Bumalik si Mangkulas, huminto ka, akin ang ritual na ito. Huwag mo silang ibalik. Ngunit alam ni Arga na hindi siya maaaring huminto. Kung hihinto siya ngayon, lahat sila ay mahihila pabalik sa ritual. Binasa ni Arga ang huling mantra. Malakas na nyanig ang lupa. Sumalpok ang puting liwanag kay Mangkulas na parang kidlat. Sumigaw siya.
Nagkahiwalay ang kanyang katawan sa libu-libong piraso ng anino at pagkatapos ay natahimik. Ngunit bago pa tuluyang mawala ang anino, sinabi ni Mangkulas sa pinakamahinang ngunit pinakamapagbanta na boses na narinig ni Arga kailanman. Hindi pa sarado ang pintuan. Ikaw ang susi. Pagkatapos ay tuluyan siyang nawala. Bumagsak si Arga nang hina ang kanyang katawan. Ang mga biyuda na napalaya ay dahan-dahang nawala, ngayon hindi na nagiging madilim na kaluluwa, kundi nagiging maliliit na liwanag na umakyat sa langit. Umiyak si Arga sa katahimikan. Nailigtas niya sila. Nabigo niya ang ritual. Ngunit nang yumuko siya, may nakita siya sa lupa. Ang simbolo ng pintuan na dapat ay sarado ay bahagyang umiilaw pa rin. Hinawakan ni Arga iyon at biglang may pumasok sa kanyang katawan. Isang malamig, luma, madilim na enerhiya. Narinig niya ang boses ni Mangkulas na bumubulong mula sa loob ng kanyang isip. Ikaw ang susi sa pagtatapos, ngunit maaari ka ring maging susi sa pagbubukas. Nanigas ang katawan ni Arga. Talaga bang pinigilan niya ang ritual? Sarado na ba ang pintuan? O siya mismo ang naging bahagi ng pintuan na iyon? Nang lapitan siya ng mga residente ng baryo, hindi sumagot si Arga. Tinitigan lang niya ang kalangitan sa gabi na may mga mata na hindi naganap na kanya. Talaga bang natapos ang ritual o pumili na si Mangkulas ng bagong sisidlan? Ang gabi ay palaging may sariling paraan upang makipag-usap sa tao. Sa dilim, naririnig natin ang mga tunog na hindi natin napapansin sa liwanag. Ang mga tunog na matagal na nating binaliwala, minamaliit, itinuring na walang halaga, ay biglang nagiging alinggaw na tumatagos sa puso. At kapag nangyari ang isang malaking trahedya sa isang maliit na baryo, tulad ng Maligaya, kapag namatay ang 79 na biyuda ng walang ingay. Kapag ang kanilang mga libingan ay hinukay mula sa loob ng walang hawak ng tao, kung gayon ang mundo ay parang nagbibigay sa atin ng mensahe. Mensahe na hindi natin maaaring baliwalain. Madalas nating iniisip na simple ang buhay kung gagawa tayo ng kabutihan. Ang mundo ay magbibigay ng kabutihan. Kung hindi natin gugulihin ang iba, hindi tayo gugulihin ng iba. Ngunit pinatunayan ng kwento sa Maligaya na hindi ganoon kasimple ang mundo. Ang sakit ng puso ng isang tao ay maaaring para sa atin ay maliit na biro lamang, maliit na panunukso, isang bagay na itinuturing nating walang halaga. Ngunit para sa isang tao na gumugol ang kanyang buhay sa kalungkutan at kahihiyan, ang panunukso na iyon ay maaaring maging lason na dahan-dahang lumalaki hanggang sa maging demonyo sa loob ng kaluluwa. Ang pagkamatay ng 79 na biyuda ay hindi lamang isang nakakatakot na kwento. Ito ay isang salamin. Salamin na nagpilit sa atin na tingnan ang ating sarili. Paano natin tinatrato ang ating kapwa? Paano natin tinitingnan ang mga taong naiiba o hindi gaanong mapalad kaysa sa atin? Minsan hindi namamalayan ng tao na ang kanilang pag-ugali ay maaaring magpabago ng direksyon ng buhay ng isang tao. Isang mapanuksong tawa, isang mapanira na salita, isang mapanlait na tingin ay maaaring maging simula ng isang trahedya na hindi natin kailanman naisip. Karapat-dapat bang mamatay ang 79 na biyuda? Siyempre, hindi. Walang tao ang karapat-dapat mamatay bilang ganti sa masamang salita. Ngunit maaari ba nating baliwalain ang katotohanan na nasaktan nila ang isang tao sa loob ng maraming taon sa pamamagitan ng panunukso? Hindi rin. Itinuturo ng kwentong ito na madalas ang tao ang pinagmumulan ng sugat para sa kapwa-tao. Hindi sa kamay kundi sa salita. At ang sugat na hindi gumagaling ay magiging isang bagay na mas madilim. Isang bagay na maaaring magluwal ng halimaw. Halimaw tulad ng matandang binata na itinuring ang kanyang paghihiganti bilang katotohanan, na itinuring ang pagkamatay ng iba bilang sapat na ganti. Ngunit itinuturo din ng trahedya na ito ang isang bagay na mas nakakatakot pa, na kapag ang tao ay kontrolado ng kadiliman, nagbubukas siya ng pintuan para sa isang bagay na mas masama kaysa sa kanyang sarili. Hindi ipinanganak na mamamatay tao ang matandang binata. Ipinanganak siya bilang isang ordinaryong tao, mahina, malungkot. Ngunit nang hayaan niyang lumaki ang kanyang puot, nang isuko niya ang kanyang sarili sa bulong ng mangkukulam na si Mangkulas, nang maniwala siya na ang pagtawag sa kamatayan ang sagot, iyon ang sandaling hindi na siya naging tao. At iyon ang pinakanakakakilabot na mensahe mula sa kwentong ito, na ang tao ay maaaring maging mas masama kaysa sa demonyo kung susuko siya sa puot.
Madalas nating itinuturing ang itim na mahika bilang isang bagay na malayo, isang bagay na nangyayari lamang sa mga kwento. Ngunit ipinapaalala ng kwento sa maligaya na ang itim na mahika ay hindi ipinanganak mula sa supernatural na mundo, kundi mula sa kadiliman ng puso ng tao. Ang mga mangkukulam tulad ni Mangkulas ay ginagamit lamang ang mga internal na sugat na naroroon na. Kailangan lang nila ng isang taong sapat na nasaktan, sapat na nawasak, sapat na desperado upang ibigay ang kanyang kaluluwa bilang pintuan para sa madilim na kapangyarihan. Ang internal na sugat ay ang pintuan, ang paghihiganti ay ang susi, at ang desperasyon ay ang imbitasyon para sa kadiliman. Kung hindi ang matandang binata, maaaring ibang tao ang nakaramdam na hindi kinikilala ng lipunan. Ibang tao na itinuring na walang halaga, ibang tao na nakaramdam na hindi karapat-dapat mabuhay. Lumilikha ang mundo ng mga halimaw, hindi dahil sa masama ang mundo, kundi dahil madalas hindi namamalayan ng tao ang epekto ng kanilang mga aksyon sa iba. Nagbibigay din ang trahedya na ito ng mas malaking mensahe na kapag nabigo ang isang lipunan na pangalagaan ang mga miyembro nito, kapag hinayaan nilang mabuhay ang isang tao sa kahihiyan sa loob ng maraming dekada. Kung gayon ang lipunan na iyon ay may pananagutan din sa halimaw na ipinanganak. Kapag ipinikit natin ang ating mga mata sa pagdurusa ng isang tao, kapag minamaliit natin ang sakit ng puso ng iba, inihahanda natin ang entablado para sa trahedya. Hindi lamang ito kwento tungkol sa itim na mahika. Ito ay kwento tungkol sa pagkabigo ng tao na makita ang ibang tao bilang tao. Ngunit ang pinakamalaking aral moral ay nakasalalay sa figura ni Arga. Ang batang imbestigador na kahit puno ng takot ay patuloy na lumaban sa kadiliman. Hindi siya sumuko sa mga bagay na hindi niya naiintindihan. Hindi siya tumakas kahit alam niyang target ang kanyang buhay ng huling ritual. Tumayo siya nang gumuho ang mundo. Hindi dahil sa pakiramdam niya ay malakas siya, kundi dahil alam niyang walang ibang makakagawa nito. Ang ganitong uri ng tapang ay bihirang makita. Tapang na hindi nagmumula sa lakas, kundi sa pagkaunawa na kailangan ng mundo ang isang taong gustong lumaban. Bagamat nanganganib ang kanyang buhay, hindi perpekto si Arga. Takot siya, nanginginig siya, umiiyak siya, ngunit patuloy pa rin siya. Ito ang aral moral na sumusunog sa ating puso. Na ang tapang ay hindi nangangahulugang walang takot. Ang tapang ay nangangahulugang manatiling nakatayo kahit nilalamon tayo ng takot. Ngunit may mas madilim pang aral moral. Isang bagay na nagpapahirap sa ating dibdib na mayroong kasamaan na napakalaki para tuluyang sirain. Maaaring natalo si Mangkulas ng gabing iyon, ngunit nag-iwan siya ng isang bagay sa loob ni Arga. Isang bagay na nagparamdam na hindi ganap na bumalik sa normal ang mundo. Isang bagay na nagpapaisip sa atin kung tuluyan bang mawawala ang kadiliman o lumipat lang ito ng lugar na naghihintay ng tamang oras para bumalik. Itinuturo ng kwentong ito na ang tagumpay ay hindi laging nangangahulugang kalayaan. Minsan ang tagumpay ay simula ng bagong pasanin. Nailigtas ni Arga ang baryo, ngunit nagbayad siya ng nakakakilabot na presyo. Siya ang naging pintuan. At itinuturo nito sa atin na bawat aksyon ay may kahihinatnan. Maging ang marangal na aksyon ay may anino. Ano ang ibig sabihin nito para sa tao kung pati ang bayani ay maaaring mahawakan ng kadiliman? Nangangahulugan ba iyon na walang isang tao ang tunay na malakas o nangangahulugan ba iyon na dapat palaging maging maingat ang bawat tao maging sa kanyang sarili? Ipinapaalala rin ng kwentong ito na ang mundo ay hindi lamang binubuo ng kung ano ang nakikita natin. May mga bagay na gumagalaw sa likod ng liwanag. May mga kapangyarihan na gumagana sa katahimikan. May mga enerhiya na maaaring lumitaw mula sa kadiliman ng puso ng tao. Kapag hindi kayang pangalagaan ng tao ang kanyang puso, maligaya na kukunin ng ibang mundo. At ito ang huling mensahe na pinakanakakatakot na ang pinakamalaking kasamaan ay hindi itim na mahika, hindi ritual, hindi mangkukulam. Ang pinakamalaking kasamaan ay ang puso ng tao na hinahayaan ang puot na lumaki ng walang hanggan. Hanggang sa ito ay maging pintuan para sa pagkawasak ng iba. Dahil sa huli, lahat ng malalaking trahedya tulad ng sa maligaya ay palaging nagsisimula sa maliliit na bagay. Isang panunukso, isang pagtanggi, isang pang-iinsulto. At itinuturo sa atin ng mundo na walang malaking kasamaan ang biglang isinilang, dahan-dahan itong lumalaki, tahimik sa dilim, naghihintay na maging pabaya ang tao. Malinaw at tumatagos ang moral na mensahe. Ingatan ang iyong mga salita,
dahil para sa iba, ang mga salita na iyon ay maaaring maging kutsilyo. Ingatan ang iyong puso, dahil kung madilim ang iyong puso, magiging madilim din ang mundo. Ingatan ang iyong pag-ugali. Dahil ang taong iyong hinamak ngayon ay maaaring maging halimaw na maghihiganti bukas. At ang pinakamahalaga, ingatan ang kaluluwa ng ibang tao. Dahil hindi na kailangan ng mundong ito ng mas maraming pintuan para sa kadiliman. Nakakatakot ang kwentong ito hindi dahil sa mga kaluluwa, hindi dahil sa mangkukulam, hindi dahil sa itim na mahika, kundi dahil ipinapakita nito na ang kasamaan ay maaaring isilang mula sa mga bagay na itinuturing nating walang halaga. Maraming salamat sa mga kaibigan na nag-like at nag-subscribe. Naway palagi kayong bigyan ng ala ng kalusugan, mahabang buhay, saganang biyaya at pagpapala sa inyong buhay.